sabay tayong magswala kay Allah Ta'ala sa musala. Ito ay tungkulin ng bawat isa, 5 beses sa isang araw mag-alay ka. Mashallah, tabarakallah. Ayan, at ako po inyong lingkod, Insan Walid, sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng tinatawag na aklat na banal na Quran na sinasabi natin na lunas sa sakit ng puso mula sa mga kasalanan. Ayan, at bago po ang lahat, ang ating panalangin, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. At hindi na po natin patatagalin ang ating tinatawag na pag-i-start ng ating programa. So, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula sa Banal na Quran, chapter 2 at verse 110. Ayan, bismillah. Ito po yung ating pag-umpisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pagpatuloy kayo o kayong mga mananampalataya sa pagsagawa ng sala sa tamang pamamaraan at sa pagbibigay ng mga obligadong kawanggawa at sa bawat kabutihang inyong gagawin ay para rin lamang sa inyong sariling kapakinabangan. Matatagpuan ninyo ang gantimpala ng Allah sa paggawa ninyo neto roon sa kabilang buhay. Katiyakan ang Allah ang basir, siya ang walang hanggan at ganap na nakakakita sa lahat ng inyong mga ginagawa na walang anuman ang naililihim sa kanya at siya rin ang magkakaloob ng gantimpala neto sa inyo. Inaangkin ng mga Hudyo at mga Kristiyano na ang Jannah o hardin isinaring paraiso ay para lamang sa kanila at walang sino mang maaaring makapasok sa Al-Jannah na ito kundi sila lamang. Yaon ay kanilang maling pag-aakala. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpakita kayo ng inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa inyong pag-aangkin. Sapagkat walang pag-aalinlangan, mali ang kanilang pag-aakala na ang Al-Jannah ay para sa mga natatanging grupo at ipinagbabawal sa iba. Sa makatuwid, ang makapapasok lamang sa Al-Jannah ay ang sinumang nag-Muslim na ang ibig sabihin ay sinumang isinuko ang kanyang sarili sa nag-iisang Allah na walang katambal na siya ay dalisay sa kanyang kalooban at maingat sa lahat ng kanyang mga salita at gawa ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya sino man ang gumawa nito ay makakamtan niya ang gantimpala mula sa kanyang Rab na tagapaglikha sa kabilang buhay na ito ay ang pagpasok sa Al-Jannah at doon ay wala silang dapat na ipangamba sa kanilang kahihinatnan at wala rin silang dapat na ipangamba sa anumang naiwan nila o anumang bagay na hindi nila naranasan dito sa mundo. At sabi ng mga Hudyo, ang mga Kristiyano ay wala ni katiting sa tamang din. Ganun din ang sinasabi ng mga Kristiyano sa mga Hudyo, ang mga Hudyo ay wala ni katiting sa tamang din. Gayon sa katotohanan, pareho nilang binabasa ang Taurah at Injil at nakasaad doon na nararapat silang maniwala sa lahat ng mga propeta. Maging ang mga mangmang mula sa mga paganong Arabo at iba pa ay ganun din ang sinasabi na ang bawat mayroong din ay wala ni katiting sa tama. Subalit, hukuman sila ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay sa mga hindi nila pinagkasunduan hinggil sa din at matatamo ng sinuman ang kabayaran ayon sa kanyang nagawa. At walang sino man ang hihigit sa pagiging di makatarungan kaysa sa yaong nagbabawal na luwalhatiin ang pangalan ng Allah sa mga masjid o tahanang pagsamba sa Allah. Ipinagbabawal ang pagsasala at pagbabasa ng Quran mula rito at iba pa at mas lalong nagiging matindi ang kanilang pagsusumesigasig na wasakin ito o di kaya ipasara ito o di kaya ay pagbawalan ng mga mananampalataya mula rito. Sila na ang mga nagbabawal ang tunay na masasama na hindi sila maaaring pumasok sa mga masjid ng walang pangamba
at pagkatakot mula sa parusang maaring mangyari sa kanila. At para sa mga gumagawa ng mga hindi makatarungan ay pagkahamak dito sa daigdig at masidhing pagpaparusa sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamay-ari ng sinisikatan ng araw at nilulubugan nito at maging ang nasa pagitan ng dalawang ito sapagkat siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga kalupaan na sa makatuwid kahit saan man kayo humarap habang kayo ay nagsasala bilang kautusan ng Allah sa inyo at walang pag-aalinlangan na dahil sa kayo ay naghahangad na makaharap ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi rin kayo nakalalabas sa kanyang kaharian at sa pagsunod sa kanya. Katiyakan ang Allah ang wasi, sapat na at ganap na tagapagtustos sa lahat ng pangailangan na kanyang mga nilikha na napakalawak ng kanyang awa sa kanyang mga alipin na siya ang alim o ang walang hanggan, nakakaalam at ganap na nakababatid ng lahat ng kanilang ginagawa at walang anuman ang maililihim sa kanya. At sinabi ng mga Hudyo, mga Kristiyano at mga Pagano, ang Allah ay nagkaroon ng bugtong na anak. Luwalhati sa Allah at napakadali at napakadakila niya laban sa mga maling paratang siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga nasa kalangitan at nasa kalupaan at ang mga ito ay kanyang mga alipin at silang lahat ay nagpapasailalim sa kanyang kagustuhan at gumagalaw ayon sa kanyang pangasiwa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan na walang pinagkukunan ng anumang katulad. At kapag siya ay nagtakda at nagpasya ng isang bagay, sinasabi niya lamang dito, kun o ibig sabihin maging o gayon o magaganap, fayakun at ito ay kaagad na magaganap. At sinabi ng mga mangmang mula sa mga taong nagtatanga ng mga naunang kasulatan na mga Hudyo at mga Kristiyano at ng iba pa kay Propeta Muhammad SAW bilang kanilang pagmamatigas, ano kaya kung tuwirang makipag-usap sa amin ang Allah upang sabihin sa amin, ikaw ay kanyang sugo o di kaya ay darating sa amin ang isang himala mula sa Allah na magpapatunay na ikaw ay totoo sa iyong sinasabi. Ang mga ganitong salita ay sinabi na rin ng naunang mga nasyon sa mga sugong ipinadala sa kanila bilang pagmamatigas at pagmamataas. Dahil magkahawig ang mga puso ng mga naunang nasyon at saka ang sumunod na nasyon hinggil sa paglabag at pagkaligaw. Walang pag-aalinlangan, ginawa naming malinaw ang mga palatandaan para sa mga taong naniniwala ng may katiyakan. Ipinadala ka namin, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kasama ang din ng katotohanan na pinatunayan ito sa pamamagitan ng katibayan at ng mga himala. Kung kaya ipamalita mo sa mga tao na ang sino mang maniwala sa iyong dinala ay mapapasa kanila ang kabutihan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. At balaan mo naman yaong mga hindi naniwala hinggil sa kaparusahan na nakaabang sa kanila. Pagkatapos nito ay wala ka ng pananagutan pa sa sinumang lalabag mula sa kanila. Sa makatuwid, sila ay mananatili sa impyernong apoy sa araw ng muling pagkabuhay. Ang naunang nasyon ay tumutukoy sa mga Hudyo. Ang sumunod na nasyon pagkatapos nila ay tumutukoy sa mga nag-aangking tagasunod ni Isa o si Jesus, sumakay nawang kapayapaan, na nasa labas ng Islam. At kailanman ay hindi masisiyahan sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Hudyo at mga Kristiyano maliban na lamang kung iiwan mo o tatalikuran mo ang iyong din at sumunod sa kanila. Sabihin mo sa kanila, ang Islam ang tunay na din, batas o pamamaraan ng pamumuhay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay sumunod sa kagustuhan nila pagkatapos dumating sa iyo ang revelasyon ay wala kang makikita bukod sa Allah na tagapagtaguyod ni makakatulong. Yung mga pinagkalooban namin ng aklat
na mga Hudyo at mga Kristiyano at kanilang binabasa yaon sa tamang pamamaraan at sinusunod nila ang tamang pagsunod at paniniwala nila ang anuman na isinasaad sa aklat na yaon ay hinggil sa paniniwala sa mga sugo ng Allah na kabilang sa kanila ang pinakahuling sugo na si propeta na siyang propeta natin at sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi nila binago at hindi nila pinalitan ang anumang nilalaman niyaon sa makatuwid. Sila ang nasa katotohanan ang naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa aklat na ipinahayag sa kanya. At sa mga yaong binago ang ilan sa mga nilalaman ng aklat at itinago ang iba, sila ang tumanggi sa propeta ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa anuman na ipinahayag sa kanya. Sa makatuwid, ang sino mang hindi naniwala hinggil sa bagay na ito, sila sa katotohanan ang nasa pinakamatinding pagkatalo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O mga angkan ni Israel, alalahanin ninyo ang napakarami kong biyaya sa inyo at kagandahang loob na kayo ay ginawa kong bukod tangi sa mga nasyon noong kapanahonan ninyo sa pamamagitan ng pagkakapadala ko sa inyo ng maraming propeta at mga aklat. Mangyari lamang ay tingnan ang mga kapaliwanagan ng salitang ito sa talatinigan na nasa duluhan ng aklat na ito. Katakutan ninyo ang pangingilabot na araw ng paghukom na sa araw na yaon ay wala ng pakinabang ang isa't isa. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang ipangtutubos sa mga kasalanan. Walang maaaring mamagitan. Ayan. At alalahanin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinubok ng Allah si Ibrahim sa pamagitan ng kautusan at batas. Ito ay kanyang isinagawa sa pamamagitan kapamaraanan na kung kaya. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, gagawin kitang huwaran sa sangkatauhan na sila ay iyong pamumunuan. Sinabi ni Ibrahim, O Rab na tagapaglikha, gawin mo ring mamuno ang ilan sa aking salinlahi bilang kagandahang loob na nagmumula sa iyo. Sinagot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maaring mamuno sa din ang mga hindi makatarungan. At alalahanin mo rin, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ginawa namin ang tahanan, ang Kaaba sa Makkah, na isang lugar na pupunta ng mga tao at pagkatapos ay babalik sila sa kanilang pamilya, pagkatapos ay aasamin nilang muli makabalik doon. Magsama-sama sila tuwing Hajj at Umrah sa pagsasagawa ng tawaf at salah, isang lugar na ligtas at hindi nilulusob ng mga kaaway. At sinabi namin, gawin ninyo ang makam ni Ibrahim bilang lugar ng salaan na ito ay bato na pinagtungtungan ni Ibrahim habang itinatayo niya ang Kaaba. At nagpahayag kami kay Ibrahim at sa kanyang anak na si Ismael na linisin ang aking tahanan, ang tahanan ng pagsamba sa anumang karumihan at dungis ng maling pagsamba para sa mga nagsasagawa rito ng tawaf, itikaf at pagsasala. At alalahanin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sinabi ni Ibrahim bilang panalangin, O aking Rab na tagapaglikha, gawin mo ang Makkah na mapayapang lungsod at pagkalooban mo ang mga tao rito ng iba't ibang uri ng kabuhayan at mga bunga na ito ay bukod tangi lamang para sa mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay. Tumugon ang Allah at kanya sinabi, maging ang sino man na hindi naniwala ay pagkakalooban ko rin ng kabuhayan dito sa daigdig at pagkakalooban ko rin ng pansamantalang kaligayahan. Subalit pagkatapos nito ay sapilitan ko siyang kakaladkarin tungo sa pagpaparusa sa impyernong apoy. At ito ang pinakamasamang huling hantungan.
At alalahanin mo pa rin, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang itinayo ni na Ibrahim at Ismael ang mga pundasyon ng tahanan ng pagsamba sa Allah, ang Kaaba sa Makkah, na silang dalawa ay nananalangin na may kasamang pagkatakot at sinabi, "O aming Rab na tagapaglikha, tanggapin mo mula sa amin ang paglilingkod na ito. Dinggin mo ang aming panalangin sapagkat ikaw ay as-Sami, o ang walang hanggan at ganap na nakarinig ng mga hinaing ng inyong mga alipin. Na alim ang walang hanggan, nakakaalam at ganap na nakababatid ng kanilang mga kalagayan. O aming Rab na tagapaglikha, gawin mo kaming matatag sa Islam, sumusunod sa iyong batas, at gayon ang aming salinlahi na maging isang nasyon itong susunod sa iyo sa paniniwala. At ituro mo sa amin ang gawain o manasik at pamaraan ng pagsamba sa iyo, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Sapagkat katotohanan, ikaw ay at-Tawwab, ang tagapagtanggap sa sinumang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang alipin, na Ar-Rahim, ang napakamawain at ganap mapagmahal sa iyong mga alipin. O aming Rab na tagapaglikha, padalhan mo ang sambayanang ito ng sugo mula sa angkan ni Ismael na binibigas sa kanila ng iyong mga talata, at tuturuan sila ng Quran at Sunnah, at linisin mo sila mula sa shirk at masamang pag-uugali, sapagkat ikaw ay Al-Aziz, ang kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, na ganap na makapangyarihan, na walang sinuman ang maaaring makatanggi sa nais mong mangyari, at walang anumang ang maaaring makapigil sa iyong kapangyarihan, na Al-Hakim, ang walang hanggan at ganap na maalam sa paglalagay ng mga bagay sa tamang dapat nitong paglagyan. At walang sino man tatanggi sa din ni Ibrahim na Islam maliban sa kakulangan sa pag-iisip na mangmang. Katotohanan, pinili namin siya rito sa daigdig bilang propeta at sugo, at katotohanan, sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga mabubuti na nasa mataas na antas. Ang dahilan kung bakit siya ang napili namin ay dahil sa kanyang mabilisang pagtanggap ng katotohanan na walang pag-aalinlangan noong sinabi sa kanya ng kanyang Rab na tagapaglikha, Aslim, o ibig sabihin magmuslim ka, na ang ibig sabihin ay isuko mo ng taimtim at ganap ang iyong buong sarili sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaagad siyang tumugon at nagsabi, Aslamtu li Rabbil Alamin. Ibig sabihin, isinuko ko ng taimtim at ganap ang aking buong sarili bilang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala, na Rab na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, sa kanyang kaisahan bilang pagmamahal sa kanya. At inutusan ni Ibrahim at ni Yaqub ang kanyang mga pamilya na maging matatag sa Islam, at sinabi nila, O aming mga anak, katiyakan pinili ng Allah ang din na ito para sa inyo, kaya't huwag kayong lumayo sa din na ito ay ang lahat ng pagkakataon, at huwag kayong mamamatay kundi sa pananampalatayang Islam lamang bilang mga Muslim, o taimtim at ganap na isinusuko ang buong sarili sa kagustuhan ng Allah. Ito ang din al-Islam na siyang daladala rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi ba kayo nang dumating ang kamatayan ni Yaqub ng kanyang tinipon ng kanyang mga anak, at tinanong sila, sino ang inyong sasambahin kapag namatayan na ako? Sinabi nila sa kanya, sasambahin namin ang iyong ila o Diyos, ang Allah, ang ila ng iyong mga magulang na sina Ibrahim, Ismael at Isaac, ang nag-iisang ila, at sa kanya lamang kami susunod at susuko bilang Muslim. Sila ang mga naunang nasyon. Ang para sa kanila ay ano ang kanilang nagawa, at ang para naman sa iyo ay
kung ano ang inyong nagawa at hindi kayo mananagot sa anumang kanilang nagawa at hindi rin sila mananagot sa anumang inyong nagawa. At ang bawat isa ay gagantimpalaan batay sa kanyang ginawa. Sa makatuwid, hindi mananagot ang sinuman sa kasalanan ng at hindi makikinabang ang sinuman sa paniniwala at pagiging matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng iba. At sinabi ng mga Hudyo sa mga tagasunod sambayanan ni Propeta Muhammad SAW, pumasok kayo sa din ng mga Hudyo sapagkat nanduroon ang patnubay at gayon din ang sinabi ng mga Kristiyano. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad SAW, ang talagang patnubay ay ang pagsunod natin sa din ni Ibrahim. Ito ang matuwid na landas at malayo sa anumang kamalian. Kailanman si Ibrahim ay hindi naging kabilang sa mga musrikin. Hindi siya sumamba ng iba bukod sa Allah, ni naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah. O kayong mga mananampalataya, sabihin ninyo sa mga Hudyo at mga Kristiyano, naniwala kami sa Allah na nag-iisa at bukod tangi at sa anumang ipinahayag sa amin na dakilang Quran na ito ay ipinahayag ng Allah kay Muhammad SAW na kanyang propeta at sugo, at sa anumang ipinahayag kay Ibrahim na suhuf at sa kanyang dalawang anak na sina Ismael at Isaac, at gayon din kay Yakob at sa mga anak ni Yakob na tinatawag na Al-Asbat, na sila ang mga propeta na galing sa lahi ni Yakob na nagmula sa 12 angkan ni Israel. At naniwala rin kami sa anumang ipinagkaloob kay Musa o si Moises na Taura, at sa ipinagkaloob kay Isa o si Jesus na Injil, at sa lahat ng ipinagkaloob sa mga propeta bilang revelasyon mula sa Allah na kanilang Rab na tagapaglikha. Wala kaming ginawang pagtanggi hinggil sa paniniwala sa sino man sa kanila, at kami ay mga Muslim o taimtim na ganap na sumusuko sa Allah bilang pagsunod at pagsamba. Kapag naniwala ang mga walang pananampalataya sa mga Hudyo, mga Kristiyano at iba pa sa katulad ng inyong paniniwalaan mula sa dinala ng sugong ng Allah na si Propeta Muhammad SAW, sila ang napatnubayan tungo sa katotohanan. Subalit kapag sila ay tumalikod, sinalungat lamang nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Sa makatuwid, ganap na ganap ang pangalaga ng Allah sa iyo, o Muhammad SAW, mula sa kanilang kasamaan. Siya ang tutulong sa iyo laban sa kanila sapagkat siya ay As-Sami, ang ganap na at walang hanggang nakaririnig ng lahat ng inyong mga sinasabi na Al-Alim. Ibig sabihin, ang walang hanggang nakakaalam at ganap na nakababatid ng lahat ng inyong mga katayuan. Kung gayon, maging matatag kayo o mga mananampalataya sa din o sa relihiyon o din ng Allah na likas sa inyong katauhan, sapagkat wala nang hihigit pa kaysa sa fitra ng Allah na iniligay niya sa bawat tao. Kaya't kami ay lubos na nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod namin sa din ni Ibrahim. Sabihin mo, o Muhammad SAW, sa mga Ahlul Kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, nakikipagtalo ba kayo sa amin hinggil sa kaisahan ng Allah at sa taus-pusong pagsamba lamang namin sa Kanya, at siya lamang ang Rab na tagapaglikha ng Al-Alamin, na walang siyang ginawang pagtatangi sa pagitan ng bawat isang nasyon at ng iba pa, na sa makatuwid ang para sa amin ay ang aming ginawa at ang para sa inyo ay ang inyong ginawa, at kami ay taus-pusong sumasamba at sumusunod sa Allah, at hindi kami nagtatambal ng iba sa pagsamba sa Kanya. O sinasabi ba ninyong bilang pagtatalo hinggil sa Allah, katiyakan sina Ibrahim, Ismael, Isaac, Yakob at ang mga Al-Asbat na ang kanilang din ay Judaismo o Kristyanismo?
Ito ay pawang kasinungalingan sapagkat ipinadala sila bilang mga sugo at namatay sila noon nang hindi pa ipinadala ang Taurat at Injil. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ba ang nakakaalam hinggil sa kanilang din o ang Allah ang nakakaalam neto? Dahil nabanggit sa dakilang Quran na sina Ibrahim, Ismail, Isaac, Yaqub at ang mga al-asbat ay mga dalisay na mga Muslim. Kung kaya wala nang hihigit pa sa inyo sa pagiging hindi makatarungan nung itinago ninyo ang matibay na katibayan na nasa inyo mula sa Allah at nag-aangkin kayo ng mga bagay na salungat bilang pagsisinungaling sa Allah. Sa makatuwid, ang Allah ay walang nakaliligtaan na anuman mula sa inyo mga ginagawa, kundi ito ay batid niya ang lahat at katiyakan na tatanggapin ninyo ang kabayaran nito mula rito. Sila ang mga naunang nasyon sa inyo. Ang para sa kanila ay kung ano ang kanilang nagawa at ang para naman sa inyo ay kung ano ang inyong nagawa at hindi kayo mananagot sa anumang kanilang nagawa at hindi rin sila mananagot sa anumang inyong nagawa. Sa talatang ito, pinipigilan ang sinuman na sumalig sa mga nilikha at hindi nararapat magmayabang sa pag-aangkin na siya ay nagmula sa ganito't ganoong angkan sapagkat ang pinakakatibayan ay ang paniniwala sa Allah at bukod tangi pagsamba sa Kanya at pagsunod. Kung kaya ang sinumang hindi naniwala sa sinumang sugo ng Allah ay nangahulugan nilabag niya ang lahat ng mga sugo ng Allah. Sasabihin ng mga mangmang at mga kakulangan sa pag-iisip mula sa mga Hudyo at sa mga katulad nila na may kasamang panlalait, pangutya at pagmamata. Ano baga ang nagtulak sa mga Muslim upang ibaling nila ang kanilang hinaharapang kibla na nakasanayan na nilang harapan sa tuwing sila ay magsasagawa ng sala dahil sa simula ng Islam noong kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa Baitul Maqdis sa Palestine ang kanilang hinaharapang dako o direksyon sa tuwing sila ay magsasala. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang silangan at kanluran ay nasa pagitan ng mga ito ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katunayan, walang anumang sulok sa mundo nang hindi siya ang nagmamay-ari. Pinapatnubayan niya ang sinuman na kanyang nais mula sa kanyang mga alipin tungo sa matuwid na landas. Ang pamamahayag na ito ay pagpapatunay na ang lahat ng pangyayari ay nasa pagtatangan ng Allah sa pagsasagawa ng kanyang pag-uutos sa makatuwid kung saan niya nais kayo ay paharapin mula sa inyong kinagawian na kibla ay doon kayo humarap. Sa simula kasi ang mga Muslim noon kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing sila ay magsasala, nakaharap sila sa direksyon o kibla tungo sa Baitul Maqdis sa Palestine. Subalit nung ibinaba ang revelasyon hinggil sa direksyon ng pagharap patungo sa Makkah ay ibinaling nila ang kibla na kanilang hinaharapan patungo sa direksyon ng Makkah. Sa tuwing mababago ang tunay na katuruan ng mga propeta at sugo ay muli itong ibabalik ng Allah sa orihinal netong kaanyuan sa pamamagitan ng pagpapadala ng panibagong sugo. Kaya ituring na simula ng Islam noong kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kapapahayag pa lamang nito sa kanya at kababago pa lamang na yakapin ito sa kanyang mga alipin. Ang Islam ay palaging nandiriyan sa bawat henerasyon sapagkat ito ang palaging dalang katuruan ng propeta o di kaya ay ng sugo na nagmula sa Allah. Ito ay batay sa Quran chapter 3 verse 19 at ito ang kanyang ipinag-uutos sa inyo at sa mga propeta at sugo base sa Quran chapter 42 verse 13 at iisa lamang ang relihiyon na ito ng mga propeta. At by sa Quran chapter 23 verse 52 at sinabi ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang karagdagan
pagpapatibay, ang mga propeta ay magkakapatid, ang kanilang mga ina ay magkakaiba. Subalit, ang pagkakasalin ng kahulugan na naitala sa aklat na Sahih al-Bukhari. At katulad ng pag-akay namin sa inyo o mga Muslim patungo sa matuwid at tamang din, ay ginawa namin kayong isang matuwid at pinakamabuting sambayanan, nang sa gayon ay maging saksi kayo sa kabilang buhay sa mga naunang sambayanan sa inyo na naipapaabot sa kanila ng kanilang mga sugo ang mga mensahe mula sa Allah na kanilang Rab na tagapaglikha. At sa kabilang buhay din, ang sugo ng Allah ay siya namang magiging saksi sa inyo na naiparating niya ang mensahe sa inyo mula sa kanyang Rab na tagapaglikha. At hindi namin ginawa ang kibla sa Baitul Maqdis, Palestine na nakasanayan mo na harapan o Muhammad, at pagkatapos ay ibinaling namin ang direksyon nito patungo sa Kaaba na nasa Makkah, kundi upang palitawin lamang kung sino ang tunay na susunod at magpapasailalim sa kautusan dala mo na haharap kasama ka sa kibla na haharapan mo. Upang lumitaw din kung sino ang mahina ang iman o ang pananampalataya, na kung kaya siya ay babaligtad at tatalikuran niya ang kanyang din dahil sa pagdududa at pagiging mapagkunwari, at katiyakan ang paglipat ng kibla mula sa Baitul Maqdis sa Palestine patungo sa Kaaba ay magiging mahirap at mabigat para sa mga naligaw, subalit magiging madali naman ito para sa mga pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi binabaliwala ng Allah ang inyong paniniwala sa Kanya at ang inyong pagsunod sa Kanyang sugo. At hindi niya pinaniwala ang saysay ang mga naunang ninyong mga salah na iniharap ninyo sa naunang kibla. Katiyakan ng Allah ang Rauf o punong-puno ng kabutihan at napakalawak ng kanyang awa na Rahim o napakamawain at ganap na mapagmahal sa kanyang mga alipin. Katiyakan aming nakita ang pagbaling ng iyong mukha o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan ng paulit-ulit dahil sa inaabangan mo ang pagbaba ng kapahayagan sa iyo hinggil sa kibla. Walang pag-aalinlangan, inihaharap ka namin mula sa Baitul Maqdis tungo sa kibla na kalugod-lugod sa iyo, at ito ay sa Masjid al-Haram sa Makkah, kaya't iharap mo ang iyong mukha patungo roon. At kahit saan man kayo naroroon o kayong mga Muslim at nais ninyong magsagawa ng sala, ay humarap kayo sa Masjid al-Haram. At walang pag-aalinlangan na ang mga pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman hinggil sa mga aklat mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano ay batid na batid nila ang hinggil sa paglipat ng kibla patungo sa Kaaba na nasa Makkah. Tunay na ang tungkol sa bagay na ito ay nakatala sa kanilang mga aklat. At hindi nakaliligtaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginawa nilang pagsasalungat at pagdududa na sa makatwid ay tutumbasan ito ng Allah sa kanila. At kahit nadalhin mo pa o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong nagtatangan ng Taura at Injil, mga Hudyo at mga Kristiyano, ang lahat ng katibayan hinggil sa pagharap sa Kaaba sa tuwing magsasala na yaon ang katotohanan mula sa Allah, ay hindi pa rin sila susunod sa kibla na iyong hinaharapan dahil sa kanilang paglabag at pagmamataas. At hindi maaari sa iyo na sumunod kang muli sa kanilang kibla, at dapat na mabatid mo na hindi rin susunod ng ilan sa kanila ang kibla. At sa makatuwid, kapag sinunod mo ang kanilang kagustuhan hinggil sa kibla at iba pa, pagkatapos dumating sa iyo ang kaalamang ikaw ay nasa katotohanan at sila ay nasa kamalian, kung gayon ikaw ay papapabilang sa mga zalimin, mga hinamak ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang pagiging masama. Ito ay bilang babala sa sinumang susunod sa sarili niyang kagustuhan at lumalabag sa batas ng Islam.
ang mga pinagkalooban namin ng Taura at Injil, ang mga paham o scholar ng Hudyo, ang mga paham ng mga Kristiyano ay kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa katangian niyang nabanggit sa kanilang mga aklat na katulad ng pagkakakilala nila sa kanilang mga sariling anak. At katiyakan ang isang grupo sa kanila ay itinago ang katotohanan kahit na alam pa nila ang katibayan at katunayan ng kanyang mga katangian. Ang ipinahayag sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanan na nagmula sa Allah na yung Rab na tagapaglikha, na kung kaya huwag kang papabilang sa mga nag-aalinlangan. At sa bawat sambayanan ay meron silang kibla na hinaharapan sa tuwing sila ay magsasala. Kaya madaliin ninyo o mga mananampalataya, magsipag-unahan kayo sa pagsasagawa ng mga kabutihan gawa na ipinagutos sa inyo ng Din al-Islam na walang pag-aalinlangan. Titipunin kayong lahat ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay mula sa inyong kinaroroonan. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang Qadir, ang ibig sabihin walang hanggan at ganap makapangyarihan na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. At kahit saan ka man magsimula para sa iyong paglalakbay o Muhammad ay nais mong isagawa ang pagsasala, iharap mo ang kung gayon ang iyong mukha sa Masjid al-Haram at katiyakan ang pagharap mo roon ay siyang katotohanan mula sa Allah na iyong Rab na tagapaglikha. At hindi nakaliligtaan ng Allah ang inyong ginagawa at gagantihan niya kayo batay sa anuman na inyong mga ginawa. At kahit saan man ka man magsimula o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humarap ka sa Masjid al-Haram at gawin kayong mga Muslim. Kahit saan man kayo naroroon na sulok ng daigdig ay iharap ninyo ang inyong mga mukha sa Masjid al-Haram sa inyong pagsasala, nang sa gayon ay hindi magkaroon ng katwiran ng mga taong lumalabag kapag sila ay nakipagtalo sa inyong pagkatapos ninyong humarap doon. Maliban lamang sa mga masasama at tumanggi mula sa kanila, mananatili pa rin sila sa pakipagtalo sa inyo, subalit huwag kayong matakot sa kanila. Ako lamang ang dapat ninyong katakutan sa pamamagitan ng pagsunod sa aking mga ipinagutos, pag-iwas sa aking mga ipinagbabawal, at nang sa gayon ay mabuo ko ang aking mga biyaya at kagandahang loob sa inyo sa pagpili ng ganap na batas at nang kayo ay mapatnubayan tungo sa katotohanan. Katulad ng pagbibigay namin ng biyaya sa inyo sa pamamagitan ng pagharap ninyo sa Kaaba, nagpadala kami ng sugo mula sa inyo upang bigkasin ang mga malinaw na salita na isinasaad ang pagkakaiba ng katotohanan mula sa kamalian, at upang linisin din kayo mula sa dungis ng pagtatambal at masamang pag-uugali at ituro sa inyo ang Quran, ang Sunnah at mga alituntunin ng batas. Gayon din ang mga kwento tungkol sa mga propeta at sa mga naunang mga tao na wala kayong kaalaman hinggil sa mga ito. Kahit alalahanin ninyo ako sa pamamagitan ng pagsunod at pagsamba sa akin, nang sa gayon ay alalahanin ko rin kayo sa pamamagitan ng pagpapatawad at labis na pagmamahal. Ako lamang ang dapat ninyong pasalamatan sa salita at gawa. Huwag ninyong ipagsawalang bahala ang aking mga biyaya sa inyo. O kayong mga naniwala, humingi kayo ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng inyong mga pangailangan sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga nangyayaring sakuna sa inyo, sa mga pagsubok na inyong mga nararanasan at pag-iwas sa mga kasamaan, sa mga kasalanan at pagtitiis habang gumagawa ng mga ipinagutos at mga kabutihan at pagsasala bilang kapanatagan ng kalooban at pagbabawal sa lahat ng mga immoral na gawain na tulad ng pakikiapid at iba pang kasamaan. Katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga
matiisin sa pamamagitan ng kanyang tulong at gabay. Sa talatang ito, isinasaad na ang pagiging bukod tanging pakikisama ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para lamang sa mga mananampalataya na katulad ng naipaliwanag. Magkagayunman, ang pangkalahatang pakikisama ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan ng kanyang malawak at walang hanggang kaalaman at pamamatnabay. Bismillah. At huwag ninyong sabihin, o mga mananampalataya, yaong mga namatay sa jihad, pakipagpunyagi sa daan ng Allah na sila ay mga patay. Hindi sila mga patay, bagkus sila ay mga buhay, ngunit ito'y hindi ninyo nararamdaman. Namumukod tangi ang kanilang pagiging buhay sa kanilang mga libingan na walang sino man ang nakakaalam nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ito ang katibayan na mayroong magandang buhay sa libingan. At sinusubukan namin kayo sa mga pangkaraniwang bagay na katulad ng pagkatakot sa inyong mga kalaban, kagutuman o kakulangan sa pagkakamit ng yaman, na bagamat hirap ay hindi pasapat ang nakakamit o di kaya'y pagkawala nito, pagkasawi ng mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pangkaraniwan na kamatayan o di kaya'y pagkasyahid ng isa sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kakulangan sa inaaning mga bungang kahoy na tulad ng tamar o datiles, mga prutas at inaaning mga butil na tulad ng mga mais, ginagapas na palay at iba pa, o di kaya ay pagkasira ng mga ito. Subalit ibigay mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magandang balita sa mga nagtataglay ng katangiang pagtitiis na nakakayanan nila ang mga nabanggit at iba pang pagsubok. Ibigay mo sa kanila ang balitang magpapagalak sa kanila hinggil sa kanilang magandang kahihinatnan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Kabilang sa mga katangian ng mga yaong matiisin ay kapag dumating sa kanila ang mga bagay na hindi nila nagugustuhan. Sinasabi nila, kami ay mga aliping pagmamayari ng Allah. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay. Para sa amin ginagawa niya ang anumang kanyang nais at katiyakan babalik kami sa kanya kapag kami ay namatay na. At pagkatapos nito ay bubuhayin kaming muli sa araw ng muling pagkabuhay para sa paghuhukom at pagbabayad. Sila ang mga matiisin na ang para sa kanila ay papuri at dakilang awa mula sa kanilang Rab na tagapaglikha. At sila ang mga ginabayan tungo sa patnubay. Katiyakan ang As-Safa at Al-Marwa, ang dalawang maliit na bundok na malapit sa Kaaba sa gawing silangan, ay kabilang sa malinaw na mga palatandaan ng din ng Allah. Itinuturing na ibada o pagsamba sa Allah ang paglalakad sa pagitan ng mga ito, kaya't sino man ang magnais na magsagawa ng Hajj o di kaya ay Umrah ay hindi magiging kasalanan para sa kanya ang paglalakad sa pagitan nito, bagkus ito ay magiging obligado pa sa kanya at sino man ang gumawa ng mga kautosang ito na bukal sa kanyang kalooban na ito ay para lamang sa Allah. Dapat niyang mabatid na ito ay tinatangkilik ng Allah at ginagantimpalaan niya ang mabuting gawa ng masaganang maging ito man ay kakaunti. Nababatid niya ang lahat ng gawang mabuti ng kanyang mga alipin at hindi niya ito kinaliligtaan at wala siyang ipinagkakait na kahit katiting na bagay. Katiyakan yaong mga naglilihim ng mga ipinahayag ng Allah na mga malinaw na palatandaan bilang katibayan sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang dinalang aklat. Sila ang yaong mga pantas o scholar na mga Hudyo, mga pantas na mga Kristiyano at iba pa na naglihim ng mga ipinahayag ng Allah pagkatapos niya itong ilantad sa mga tao sa pamamagitan ng Taura at Injil. Sa makatuwid, ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awa sa kanila at isusumpa sila ng lahat ng mga
nilikha. Maliban doon sa mga nanumbalik at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga kamalian at itinuwid nila ang kanilang pagkakamali at isinawalat nila ang kanilang mga itinatago, na kung kaya sila ang mga yaong tatanggapin ko ang kanilang pagsisisi at susuklian ko sila ng kapatawaran dahil sa ako ay at-tawab at tagapagtanggap sa sino mang humihingi ng kapatawaran mula sa aking mga alipin na Ar-Rahim, ang napakamawain at ganap na mapagmahal sa kanila sa pamamagitan ng paggabay ko sa kanila tungo sa paghingi nila ng kapatawaran at pagtanggap ko nito sa kanila. Katiyakan ang mga tumanggi sa paniniwala at inilihim ang katotohanan at nanatili sila ganoong kalagayan hanggang sa sila ay mamatay. Isusumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga anghel at ng lahat ng mga tao at ipagkakait sa kanila ang awa. Mananatili sila sa sumpa at sa impyerno. Ang kaparusahan do'y hindi mapapagaan at hindi sila bibigyan ng pagkakataon upang mga tuwiran. Ang inyong ila o Diyos na sinasamba o kayong mga tao ay nag-iisang ila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang dat o ang kanyang pagiging kaisahan sa kanyang sarili ayon sa kanyang kamaharlikahan at kadakilaan, sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa at sa pagiging alipin ng lahat ng kanyang mga nilikha at ang pagsamba nila sa kanya. Walang sino man ang bukod tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi siya lamang, na mumukod tangi, mahabagin sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanyang dat at sa kanyang mga gawa, napakamawain at ganap na mapagmahal sa mga mananampalataya. Ayan, so mashallah, tabarakallah. At ito po yung ating last verse na sa pagkakataong ito sa chapter 2 ng Al-Baqarah ng Banal na Quran sa verse 163. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.